pong mga anomalya sa flood control projects, yung mga palpak na flood control projects, mga substandard, maging yung mga ghost flood control projects, ay iniimbestigahan na po dyan sa Senado. At ang humahawak po ng investigasyon ay ang Blue Ribbon Committee na hawak po ni Senator Marcoleta. So, meron po vlog si Balita at Kaalaman, kaibigan po natin ito. Dito po sa kanyang post, nakasulat dito, huwag piliin ang iimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Kasi baka ang imbestigahan nyo lang yung mga kalaban nyo sa politika. Ay, mga flood control projects sa mga probinsya na hawak ng inyong mga kalaban. Pero yung mga flood control projects na hawak ng inyong mga kaalyado ay hindi nyo imbestigahan. Buti na lang, mayroong Ping Lacson na nagbubulgar ng katiwalian. Pero inyo nilabas ni Ping Lacson yung nangyari sa Mindoro, maging doon sa Bulacan. At etong si Senator Joel Villanueva ay nagtatanga-tangahan. Parang wala siyang kaalam-alam doon sa nangyayari sa kanyang lugar. Diba? At nagsinungaling pa nga Sabi niya, wala akong kilala kahit isa dyan sa mga engineer na yan. Pero ang daming video naglabasan na nakakasama niya etong yung district engineer na swapang po sa pera at nagpapatalo ng milyon-milyon dyan po sa sugal. Al binanggit ni Ping Lacson yan. Ayun palang engineer na yon ay nakasama niya. At hindi lang isang beses. At may picture pa nga yung kapatid mismo ni Joel Villanueva. Si John Villanueva, parang tropa-tropa niya. Itong si Engineer Henry Alcantara, yung district engineer, na ang dami pong ghost project yan sa Bulacan. Kaya may panawagan po na imbestigahan lahat. Huwag yung pipiliin nyo lang, iimbestigahan ninyo. Imbestigahan nyo rin si Joel Villanueva. Kaya yung inilabas na ni Ping Lacson, imbestigahan ninyo, maging yung congressman. Diyan sa distritong yan, kung saan napakaraming ghost projects, dapat ganun po. Hindi pwede yung mamimili kayo na iimbestigahan ninyo. Ito, panoorin lang natin. Sir, storming lang ito, okay lang? Okay lang. Sir, kasi tungkol dito sa sikat na flood control projects, di ba? Ang daming anomalya pala dyan. Dapat ubang imbestigahan yan? Yes, sir. Tama. Dapat imbestigahan yun. Tapos ito, sir, di ba sa Davao, konting ulan, bumabaha na? Agad. Pero alam niyo ba, sir, 46 million kada araw sa loob ng 3 taon. No. 46 million Grabe. Ano raw? Yung pondo, dyan po sa Davao na lagi pong binabaha, ang ginastos ay 46 million kada araw. So in 3 years, 46 million kada araw ang ginagastos. Kapag tinotal yan, 51 billion flood control sa Davao. Kasi mga kababayan, 51 billion ang pondo ni Pulong Duterte sa flood control sa kanyang distrito. Imagine distrito, hindi po buong Davao. Distrito lang po ni Pulong Duterte. So, umaabot po ng 46 million kada araw ang pondo dyan po sa flood control project sa Davao na lagi pa rin namang binabaha. times 1,095 days ang inalat na pondo sa Davao para sa flood control. Halagang 51 billion suma total. Tingin mo po ba ito dapat din tong imbestigahan nila ng Blue Ribbon Committee sa Senado? Tingin niyo, sir? Dapat imbestigahan to. Kasi malamang tapos na lahat yan, di ba? Dapat tapos na lahat po Kasi tapos na rin yung termino nung dating Pangulo So, pero nakita naman natin konting ulan, baha. Baha agad. Anong panawagan niyo, sir, sa mga mga corrupt na official, mga ayaw imbestigahan to? Dapat gamitin sa maayos yung pondo para naman itong sa kababayan natin para hindi bumaha. Yun, thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Okay, so yan mga kababayan. Ang panawagan lang ay dito kay Marcoleta at dito kay Chis Escudero ay imbestigahan ninyo itong 51 billion flood control projects o pondo dyan sa Davao. At ito mga kababayan. Binanggit po yan ni Senator Ping Lacson dyan po sa interpellation, dyan po sa Senado. Ito paririnig ko sa inyo mga kababayan. Although hindi directly binanggit yung pangalang Pulong Duterte at yung lugar. Pero alam naman natin kung sino ang pinapatamaan ni Senator Ping Lacson. Ito mga kababayan. To say it. No? Pero ang nangyayari, pinapasukan ng personal interest Yung insertions, minsan sometimes nagiging supplier friendly or contractor friendly. Hindi na iniisip talaga kung ano yung needs and priorities of their constituents. Halimbawa, nakadeploy yung aking, contractor ako, congressman din ako, nakadeploy yung aking mga equipment sa isang lugar.
Eh, yung mobilization nun, pag deploy ko sa ibang lugar, medyo magastos. So doon ako mag-insert doon sa lugar na nakadeploy na equipment ko. Kahit hindi masyadong kailangan. Ay, talaga hindi kailangan, Mr. President. And sometimes, alam din naman natin ito, Mr. President, na yung pagpili ng mga district engineers, mayroong say ang mga district representatives. No? It works both ways, Mr. President. Naglalabi yung district engineer para mapunta siya sa district. Ang gagamitin niyang tagalabi, district representative. Yun naman district representative, gusto niya, bata niya yung district engineer. So pag it has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion. Ay, narinig niyo yun, mga kababayan? Based on records, merong isang distrito, ang pondo 51 billion. Kanino kaya yun? Sino kaya yan? So, ibig sabihin mga kababayan, inuumpisan nilang silipin etong 51 billion na pondo na flood control project sa isang distrito. Ayon, parang tugman-tugma. Si Pulong Duterte, meron pong flood control budget dyan po sa isang distrito. Sa distrito niya lang, 51 billion. So, ngayong sinasabi nila, binabanggit na nila yan, ibig sabihin yan, susunod na yan, iimbestigahan na yan. Kasi walang saysay kung sasabihin mo lang, pero hindi nyo naman iniimbestigahan. So, sabi ni Ping Lacson, balik natin konti. Exciting ito. Ulit. It has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion. Oh? Isang district 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin absorptive capacity. How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Tell me, Mr. President. Oh. Ini-question na ni Ping Lacson. Paano? Sabihin mo nga sa akin, Mr. President, Chis Escudero, sumagot ka. Sumagot ka. Paano nila na-absorb yung 51 billion na proyekto, halaga ng proyekto, sa isang distrito? Sobrang laki. Malulunod. Eh, nalunod na nga eh. Diba nalunod na nga, sobrang laki nga ng mga ano nila dun eh, ng mga bahay nila dun eh. Diba? So, nakakalunod daw yan, yung 51 billion na pondo. So, hindi makapaniwala si Ping Lacson at maging si Tito Soto dyan sa pagkakabigay ng pondo dyan sa flood control project dyan po sa isang distrito. Ha? So, kinakailangan i-correct at kinakailangan imbestigahan. Kaya dun kay Marcoleta, Sir Marcoleta, at Chis Escudero, imbestigahan ninyo. Pati yung 51 billion flood control project kasi sabi nga nung ni Ping Lacson, ito po ay nakakalunod. Baka malunod sila. Sobrang laki. Sabi nga ni dito, ilan lumalabas? Ilang milyon? Ilang milyon yun? 46 million kada araw yung ginastos dyan sa distrito ni Pulong Duterte. Alam niya na Ping Lacson eh. Nagulat siya, laki. So siguro ito na yung hudyat para imbestigahan itong si Pulong Duterte at yung kanya mga contractors diyan sa Davao. Kasi sobrang laki talaga mga kababayan. Gulat nga si si Tito Sen sobrang laki. Gulat ni si Ping Lacson biruin nyo. Isang distrito, akala natin buong Davao hindi. Distrito lang ni Pulong Duterte, 51 billion. So yan mga kababayan, mukhang hindi makakaligtas ito si Pulong Duterte sa investigasyong mangyayari sapagkat nabanggit na ni Ping Lacson yung tungkol dyan sa 51 billion flood control project dyan sa isang distrito. Hindi man niya binanggit, pero alam naman natin kung saan yon at kung sino ang congressman na may hawak ng lugar na yan at check na rin nila kung totoo ba talaga yung mga proyektong yun, nagawa ba, baka maraming ghost projects doon. Kasi bakit ganun? Ang laki ng pondo pero hanggang ngayon bumabaha pa rin. Diyan sa Davao, hindi lang basta baha, umaagos pa ang tubig. Diba? So, napapanahon na para imbestigahan itong flood control project na nagkakahalaga ng 51 billion ni Pulong Duterte.